Okay, magandang araw pong muli sa ating mga viewers at mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka pwede pong makisuyo, pa-subscribe naman po ng ating channel. Salamat po. Ang ayusin po natin ngayon ay isang wall fan. Ang naging problema po nito ay bigla na lang daw siyang tumigil. Okay, tanggalin po muna natin itong pinakang cover niya para ma-check po natin itong pinakang loob ng ating electric fan. Very dirty. Hindi na makahinga sa sobrang dami ng dumi. Grabe ang dumi nito. Kapten ng buwan yan. Po ang isang dahilan kaya madaling masira ang electric fan. Ayan po. Nakita nyo naman. Hindi nyo na makita yung pinakang likod ng motor. Ayan o. Oh. Oh. Pati mga wire balot ng dumi. Ayan o. Hanggang ilalim po yan o. Hindi na makita sa dami ng dumi. Okay. Okay, lilinisan po muna natin ito bago natin gawin. Tanggalin muna natin ang mga dumi. So sa tingin ko po nag-overheat po ang makina nito dahil sa hindi na makasingaw yung init dito sa loob ng makina. Bagaman meron po itong maliit na fan o exhaust fan sa loob ng makina, ay malamang hindi na kinaya po yung paglabas ng init dahil sa sobrang dumi na itong loob ng electric fan. So malamang bumigay po ang thermal fuse nito sa loob. Pakita ko po sa inyo kung paano pagpapalit at kung saan ito makikita sa loob ng ating motor. Okay, tanggalin po natin yung stator natin para makita po natin yung connections ng mga wiring dito sa loob. So yan po yung nakikita nyo, may mga cable tie, yan nakatali. Andiyan po sa bandang ilalim yung ating thermal fuse. Papakita ko po sa inyo kung saan banda nakalagay. Okay, tanggalin po natin itong insulation. Makikita nyo po dito may kulay white na spaghetti tube. Doon po nakalagay yung ating thermal fuse. Yan po. Yan ay pinakang connection sa dalawang wire. Yan po ang tatanggalin natin at yan ang papalitan natin ng panibagong thermal fuse. So ingat lang po kayo sa pagputol at baka madamay po yung ibang maliliit na magnetic wire natin dito nakalagay. Bago niyo putulin, tingnan niyo lang po ng mabuti. Check po natin itong dati. So yan po, hindi po hindi na po gumagana itong dating thermal fuse. Tapos papalitan po natin, check po natin kung okay. So ito po yung kapalit. So yan, ikakabit na po natin doon sa tinanggal natin. Wala naman pong problema kung magkabaligtad ang paglalagay ng ganito. So kahit saan dulo po pwede nyo ilagay. So yan, pag naikabit na po natin yan, kung medyo mahaba po yung paa ng thermal fuse, pwede po nating bawasan at putulin kung medyo mahaba ito.
Okay, na ikabit na po natin. Check po natin kung gumagana na. Switch po natin. Number 1, ayan po. Number 2. Yan, okay din. Number 3. Yan, okay po. Okay na po lahat. Gumagana na po. So, yun po lang ang naging problema niya. Yung thermal fuse lang. Ilagay na po natin itong pinakang insulation niya. Bago natin itali ulit. Dito sa labas ng stator natin. So, sa paglalagay po ng thermal fuse, sa bandang ilalim po natin ilalagay itong thermal fuse bago natin talian ng cable tie. Tapos bago natin po ibalik itong ating rotor, lagyan po natin ng machine oil, itong ating shafting, tsaka itong ating rubber ng bushing. Lagyan po natin tapos ikut-ikutin lang po natin para kumalat yung dun sa kanyang shafting. May rubber foam yan po dun sa may pinakang bushing niya. Lagyan din po natin yun sa loob. Tapos itong bandang unahan lagyan din natin. Tapos itong bushing sa likod lagyan din po natin. May rubber foam po na nakapalibot yan sa ating bushing. Lagyan din po natin yun. So pagkatapos nyon, tsaka natin ibalik na itong ating pinakang rotor, tsaka itong kasamang housing. Okay, ready. Testing na po tayo. Switch natin. Yon, gumana po. Number 1. Number 2. Number 3.